Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs at sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas at Mindanao. Hello po, good afternoon po sa inyo sa mga tapos ng kumakain dyan. Okay, panoorin natin itong video na itong si retired General Bantag, no, ng Director General ng Bilibid, nagsalita na at hinamon itong si DOJ Secretary Remulla. Matindi itong kanyang mga binitawang salita. Okay? Yan ang panoorin natin, yan ang i-react natin. Sabay-sabay tayong manood, mag-react, okay? At magkomento tungkol sa sinabi ni General Bantag. Okay? Pero bago ang lahat, bago ko ipapakita yung video na yan, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also itong Donmar TV guys, please subscribe and please follow para lagi kayong updated dito sa mga balita natin kagaya dito. Okay? So, sabay-sabay tayong follow and subscribe sa ating Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, without further ado, pakinggan natin itong mga sinasabi ni suspended Director General Bantag of itong na-suspended sa Bilibid na si General Bantag. May matinding sinasabi tungkol kay DOJ Remulla. Okay? Let's play the video. Ngayon, ano ko, kung sino yung kumuha nitong video na yon. Sasabihin niya si Percy Lapid. Hindi ako naniniwalang si Percy Lapid yun. Kasi may dalawang unidentified vehicle doon na hindi naman taga doon sa subdivision na yon. Mayroon akong inutusan mag-imbestiga. Tapos, lumilitaw na yung sasakyan na yon ay connected si Secretary Boying Remulla. Noon pa lang yun. So nakikita mo ang setup. Gusto nila akong palitan nitong Katapang way back to August. Alam na pala niya yan. Binibigyan ko siya sana ng resignation ko. Ayaw naman niya. Kaya yan ang sabi ng mga taong bayan. Step down, Mr. Secretary, dahil wala na kayong credibility. Alam ng tao yan kung anong ginagawa nyo. Kino-condition nyo ang isip ng tao para ituro ako. Gawain ba yan ng Secretary of Justice? Samantalang yung anak mo, ang daming comment ng mga tao. As Secretary of Justice, kapag nang-involve yung anak mo, dapat step down ka eh. Hindi eh. Di ba? Kaya sinasabi ng taong bayan din, pumunta ka daw dyan o kaya tinanggap mo yung DOJ para umingay ka, lumaki ka, pangalan mo sa 2025. Dahil hindi mo kailangan ng pera. Gusto mo lang tumaas ang pangalan mo. Grabe guys, matindi itong mga sinasabi ni General Bantag kay Boying Remulla. Okay? Matindi ito at para masabi ko talagang galit na galit siya sa pangyayari, no? Nafi-feel ko yung kanyang frustration eh. Dahil sabi ng taong bayan din, sufficient na daw yung pera mo nung binenta mo yung Island Cove mo. Ayan, na grabe ginagamit ngayon ng Pogo operator na mga Chinese. So, sabi ng taong bayan, maraming pera yan. Kailangan lang niya exposure para sa 2025. So, sino ngayon ang credibility para sa DOJ Secretary?
Sana mapalitan ito. Yun ang sigaw ng taong bayan. Yung the way siya yung naglahad sa kanyang mga salaysay, no? Tumaas yung kanyang tensyon, no? Makikita ko talaga yan. So, ibig sabihin na kanyan ang kanyang body language, yung kanyang facial reaction, talagang masasabi kong galit na galit siya sa ginawa ni Boying Rimulya. At ako, I will take this opportunity rin na i-correct, itama ko yung nakaraan dahil out of frustration ko, sabi ko, lalaban ako sa gobyernong ito. Kasi isa sa mga kanyang ikinagagalit, guys, ay yun ngang pinalabas ng mga PNP, yung mga yung sa DOJ, na yung mga statement ba na sabi nila na kung magpaliwanag ka, lumabas ka, o magpakalalaki ka, harapin mo itong charges mo. Ganun. So parang siguro sa kanya na uminit ang kanyang ulo doon kasi hindi naman siya nagtatago si General Bantag. Hindi naman siya nagtatago eh. Di ba? No, nagpakita pa nga siya sa media. Kalukuhan yun. Sino ba naman ako para lumaban sa gobyerno? Sabi ko nga, Galit na galit. maliit ako. Kakagat oo, pero hindi sa gobyerno. Sa mga sindikato. Bakit niya prinaprocess? Sabi ko nga yung dalawang nasa witness protection. Ano ka protector ka ng mga drug lords? Secretary of Justice, Boying Rimulya. Pinaprocess mo dalawang WPP para umalis. Ngayon gusto mo pang paimbestigahan na naman yung mga namatay sa COVID. Tapos nang usapan yun, gusto mo na naman ilabas yun. Tapos itong NBI na ginagamit mo ngayon, kayong mga ginagamit na tao sa NBI, huwag niyong sirain ang pangalan ng National Bureau of Investigation. Tayo, tao namamatay. Pero ang NBI na pangalan, organization, matitira. Ang DOJ, matitira. Come and go ang sekretary. Huwag niyong gamitin na stepping stone yang DOJ para sa inyong sariling ambisyon. Grabe kasi guys, kasi yung storya kasi nito, no, bakit nagkaganito? Kasi bilang siya ang Director General ng Bilibid, marami kasi siyang mga hinaharap na mga challenges doon. Maraming mga big time na alam nyo na doon sa loob na talagang binabara niya, talagang hindi siya madadala sa pera. Talagang stricto kasi ito eh. Ayoko kasing sabihin dito yung mga words na di ba hindi kasi pwede ito sa Facebook eh. So marami siyang mga anong tawag doon? Yung mga I have the word here pero hindi ko pwedeng sabihin. Marami siyang hinarap na mga big time doon ng mga sindikato sa loob na halos lahat kinontra niya. Galit na galit sa kanya. Yun ang mga lumalabas ngayon ng mga storya na pilit na ipinapatalsik. Hindi naman pilit ipinapatalsik, pilit ito na dumihan ang kanyang pangalan doon. Oh. So ito namang si Presidente Bongbong Marcos walang choice, suspendehin siya kasi idinadawit yung pangalan niya sa pangyayari ni Percy Lapid. Walang kasalanan si PBBM dyan. Yan lang talaga ang proseso. Okay? Lilinawin ko yan. Kaya itong si Suspended Director General Bantag, galit-galit kay Rimulya. No? Napakinggan naman natin ang side ni Rimulya. Ngayon, lately lang, sinagot ito ni Rimulya. Sabi ni Rimulya na hindi siya papatol sa mga sinasabi raw ni General Bantag. Sabi lang niya, face the charges na ibinigay sa inyo. Yun lang kay Rimulya, no? Pero ito pa, may marami pa itong sasabihin itong si
General Bantag. Pakinggan pa natin. Kayo rin nasa NBI personnel. Huwag niyong gamitin ang NBI para gumanti sa akin dahil kayo galit sa akin. At ito sasabihin ko sa PNP, Yan, no? mga Grabe. pulis. Pinagtanggol ko lang kayo, kaya galit ang NBI sa akin. Grabe. Ang NCRPO na gusto nilang kasuhan noon, pinagtanggol ko yan. Bakit? Walang katapusan na pag-dig up nila mga documents daw na wala naman kasi binigyan na namin, kulang pa. Walang katapusan. Nagalit ako. Pinagtanggol ko ang pulis. Ngayon parang pati pulis inaano na sa akin para, ewan ko, kalaban ko ba? Hindi naman eh. Pero hindi alam. Guys, kayo nang humusga dyan if nagsisinungaling ba ang ganyang mga kasi tayo rin naman maka-identify tayo yung taong nagsisinungaling salaysay, di ba? Pero ito, tingnan nyo. Makikita mo talagang from the heart yung kanyang sinasabi, di ba? So kayo nang humusga, mag-comment, mag-react kayo dyan. Ng pulis, pinagtanggol ko kayo. Alam ang mga nakarang chief PNP noon. Kita niyo yung video. Yeah, maririnig nyo yung kanyang yung kanyang pag-breathe niya ba? After he will magsasalay siya after siya mag-talk, di ba? Nag-breathe siya. Yung ganun ba? No? Talagang may pinaguhugutan galing from the heart. Sinasabi? Grabe guys, kawawa si Yun ang General dahilan Bantag. daw ng pagkamatay. Kakatawa. Ba't ko papatayin yung tao? Dahil lang dun sa walang kwentang hindi naman sa akin. No? Ito pa pala. Grabe. Mayroon pa. Mayroon order itong si Secretary of Justice na kunin ng NBI itong PDL na nasa Witness Protection Program sa ISAP at kinuha nga ng NBI. Wala ngayon. At ang ganman ay related or connected itong German Aguho dito sa Villamor na namatay at dito sa kaibigang Escorial. Sila ang involved sa pagkamatay ng isang judge sa Tagaytay, Cavite. Galit ang mga nasa WPP sa akin. Kung totoong akong nagpapatay, uutusan ko yung galit sa akin. Nakita mo, Escorial, kaibigan niya daw si Villamor na namatay naman. Di ba, kininto ni Escorial yun? Taos-tauan sila ni German Aguho na nasa Witness Protection Program na galit mga yan. Gustong-gusto akong patayin. Yan ba ang mga utusan ko? Kalukuhan lahat. Yan lahat ay tanong din ng taong bayan. Kaya ako lumitaw ngayon. Yun lang. Di ba, ilang araw din hindi ito nagpakita itong si General Bantag, di ba? No? So ngayon, siguro hindi niya nakatiis yung mga banat ng mga sa PNP at sa DOJ, kaya siya nagpa-media, no? Hindi niya kinaya. Para sa akin, no, kung talagang ginagawa yun ni General Bantag itong mga accusation sa kanya, talagang hindi na siguro diretso lang itong magpapakaso, pero ito may confidence pa na magpa-media dahil nga gusto niyang ilabas ang kanyang sentimento, kanyang galit, ganun. Masasabi ko at maraming salamat kay Pastor Kibuloy at sa kabuuan ng SMNI. Kasi ito naman si Pastor Apollo Kibuloy ay neutral lang ito eh. So binigyan siya ng airtime dyan sa SMNI na ipahayag ang kanyang sarili, no? Sa akin naman guys, no, yung opinion ko dito, wala naman akong kinakampihan kung si General Bantag ba o si mali ba itong si Remulla, no? Alam ko dito, mga audience dito, maraming magsasabi na ang mali dito si Remulla, no? Ang kawawa dito si General Bantag. Yes, that might be correct, no? Pero ang sa akin nang dito, nagba-vlog tayo, reaction ko ito, di ba?
So, at the end of the day, no? May kanya-kanya tayong opinion, pero ang ano dito, ang final decision dito, no? Ang makapag-judge dito kung guilty or not guilty ay yung korte lamang. Dadaan pa ito sa preliminary investigation. So, tingnan lang natin ang ganitong ano, no? Pero sa akin, opinion ko, talagang naaawa ako kay General Bantag. I believe General Bantag is walang kasalanan, no? Yan ang aking view, no? Sa akin, yung view ko, hindi bilang isang judge, hindi bilang isang manghuhula, hindi. Yan lang ang opinion ko, analysis ko, no? I might be wrong here, I might be correct, but opinion ko yan, ha? I-respect my opinion. Tungkol naman kay ang bagong Bucor GPT, tama. Yan, okay. So, okay na yan, no? Yun ang importante doon sa mga kanyang sinasabi na talagang hinamo niya si Boying Rimulya na to step down sa pagiging DOJ secretary rin, no? Kasi sabi niya kung kasi yung may kasalanan rin yung, 'di ba, alam naman natin yung anak ni Rimulya ay may kasalanan rin. So, sabi niya kung may credibility ka rin, you step down. Ganoon rin kasi pina-step down siya ni PBBM rin, no? Sinuspindi siya kasi involved nga, related nga yung kaso rin, Ganyan ba? So, equal sila ba? Yun ang sabi yung punto ni General Bantag. So, kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo dito sa sitwasyon na ito? No? Ako bigay na ako sa inyo ng opinion ko, no? Ako, wala akong sinaside, no? O Rimulya or Bantag. Pero I believe na si Bantag ay walang kasalanan dito, no? Basing sa aking analysis. In fairness naman, no? Para fair naman kay Rimulya, siguro si Rimulya ay sa akin, hindi ako mag-judge sa kanya, ginawa lang niya ang kanyang trabaho, no? Na DOJ secretary na nananawagan siya kay General Bantag na face the charges. Kaya lang hindi nagustuhan ng taong bayan at ni General Bantag yung style ni Rimulya, no? Hindi ko na alam kung you comment, you react. Sige, babasahin natin yan. Kaya dito sa mga audience ko, makakuha ako ng mga ideas nyo actually, no? Yung mga opinion niyo. Itong mga audience ko dito, mga bright lahat, no? Makikita ko talaga sa mga comment section nyo. May point talaga yung mga komentaryo ninyo, okay? So, comment, react kayo tungkol dito sa issue na ito para sa next video natin ay pag-usapan natin ito. Okay? So, guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And also, please like and please subscribe Donmar TV para lagi kayong updated sa mga conversation natin dito, balita natin dito, at lahat-lahat na mga galawang politiko sa ating bansa. Okay? Patuloy nating ipaglaban itong si Presidente Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte. Have a great day, guys. Have a blessed Saturday weekend. Thank you. Bye.